Si Ivy ang best friend ko. Si Norman ang nobyo niya. At ako ang ahas sa paraiso nilang dalawa. Pero hindi ganoon nagsimula ang lahat. Hindi ko plinano. Hindi ko ginusto. Sa isang maliit na bayang tulad ng San Leonora, kung saan ang mga pangarap ay kasing liit ng mga eskinita, at ang mga chismis ay kasing bilis ng hangin, ang tanging yaman ko ay ang pagkakaibigan namin ni Ivy. Siya ang kapatid na hindi ibinigay sa akin ng dugo, kundi ng tadhana. Lumaki ako sa isang bahay na amoy sinulid at bagong plansang damit. Ang nanay ko, isang mananahi, ay maghapong nakayuko sa kanyang lumang makinang dipadya, habang ako na mainaglalako ng kakanin para pandagdag sa panggastos. Ang bawat sentimong kinikita namin ay parang ginto. Ang pangarap ko noon, simpleng-simple lang, ang makakain ng 3 beses sa isang araw nang hindi iniisip kung saan kukunin ang para bukas. Ang magkaroon ng sarili kong kwarto. At ang makawala sa San Leonora. Sa gitna ng kahirapang iyon, si Ivy ang naging liwanag ko. Anak siya ng tanging may-ari ng hardware sa bayan. Hindi sila mayaman pero mas nakakaangat sila sa buhay. Lagi siyang may baon na 2 sandwich, isa para sa kanya, isa para sa akin. Kapag butas ang tsinelas ko, bibigyan niya ako ng lumanyang sapatos. Kapag umiiyak ako dahil tinukso akong kipulubiti ng mga kalaro namin, siya ang unang susugod para ipagtanggol ako. Hayaan mo sila, Riza, sasabihin niya habang pinupunasan ang mga luha ko. Basta tayo magkasama. Walang iwanan. At kasama sa tayo na iyon si Norman. Si Norman ang aming kuya. Mas matanda siya sa amin ang 2 taon. Siya ang taga-akyat ng puno ng bayabas, ang tagagabay sa aming mga bisikleta, at ang taga-awat kapag nag-aaway kami ni Ivy sa mga walang kwentang bagay. Kaming 3 ang harit-reyna ng ilog sa likod ng kapilya, ang mga pangarap namin ay kasing taas ng mga puno ng niyog na nakapalibot sa amin. Paglaki natin, sabi ni Norman isang hapon habang kumakain kami ng aratiles, pupunta ako ng Maynila. Mag-aaral ako ng engineering. Tapos, babalikan ko kayo. Aalis tayo sa San Leonora. Nagniningning ang mga mata ni Ivy. Talaga, Kuya Norman? Isasama mo kami? Ngumiti si Norman, isang ngiting nagpatigil sa mundo ko kahit noong bata pa ako. Naman. Walang iwanan, di ba? Pero ang mga pangako ng bata, madalas tinatangay ng panahon. Umalis si Norman papuntang Maynila. Naiwan kaming 2 ni Ivy, bit-bit ang pangakong babalikan niya kami. Sa una, laging may sulat. Tapos, naging text. Hanggang sa dumalang na ng dumalang, at ang pangalan ni Norman ay naging isang matamis na alaala na lang. Si Ivy hindi nawala ng pag-asa. Ako, tinanggap ko na ang katotohanan. Ganoon ang buhay. May mga dumarating, may mga umaalis. Ang tanging permanente sa buhay ko ay ang kahirapan at ang pagkakaibigan namin ni Ivy. Itinuon ko ang lahat ng lakas ko sa pag-aaral. Scholarship ang naging sagot sa pangarap kong makatapos. Habang si Ivy ay abala sa pagtulong sa negosyo ng pamilya nila, ako naman ay abala sa pagbuo ng hagdan paalis ng San Leonora. Hanggang isang umaga, bumalik ang nakaraan. Bes, Riza. Ang sigaw ni Ivy mula sa labas ng bahay namin ay sapat na para magising pati ang mga natutulog naming kapitbahay. Nagmamadali akong lumabas, hawak pa ang pandesal na isasawsaw ko sana sa kape. Nakita ko siyang tumatalon-talon sa tuwa sa aming munting tarangkahan. Ang kanyang ngiti abot hanggang tenga. Ano ba iyon? Ang aga-aga, para kang nanalo sa loto, sabi ko, natatawa. Mas pa sa loto, Bes. Mas pa sa loto. Humawak siya sa 2 kamay ko, ang mga mata niya ay nagniningning na parang mga bituin. Babalik na siya. Paparating na siya ngayon. Kumunot ang noo ko. Sino? Sino pa ba? Halos pasigaw niyang sabi. Si Norman. Uwi na siya for good. Tinawagan niya ako kagabi. Nasa terminal na daw siya ng bus galing Maynila. Samahan mo ko, Bes, please. Sunduin natin siya. Norman. Ang pangalan ay parang isang alaalang matagal nang nakatago sa baul. Bigla, bumalik ang lahat, ang ilog, ang puno ng bayabas, ang pangakong walang iwanan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ko, isang tunay na ngiti. Talaga? Sige ba? Magbibihis lang ako.
Ang terminal ng bus sa San Leonora ay magulo, maingay at maalinsangan. Ang amoy ng diesel ay humahalo sa alikabok at sa pabango ng mga taong nagmamadaling umalis o dumating. Hila-hila ako ni Eve sa gitna ng mga nagtitinda ng mani, ng mga konduktor na sumisigaw ng ruta ng kanilang bus, at ng mga pamilyang nag-iiyakan sa paghihiwalay o pagkikita. Saan daw siya, Bes? Tanong ko, pilit na iniaangat ang tingin para makita ang mga mukha ng mga bumababa sa bus na kararating lang galing Maynila. Ayun! Ayun siya, turo ni Eve, at ang boses niya ay nanginginig sa excitement. Sinundan ko ng tingin ang daliri niya. At doon, sa gitna ng magulong tanawin, nakita ko siya. Hindi na siya ang payat na binatilyong umakyat ng puno para sa amin. Mas matangkad na siya, mas malapad ang balikat. Ang kanyang buhok ay maayos na gupit, at ang suot niyang polo shirt at maong ay simple pero bumagay sa kanya. May bitbit siyang isang malaking itim na backpack. Nang iangat niya ang kanyang mukha at inilibot ang paningin, parang huminto ang lahat. Ang kanyang mga mata, iyon pa rin ang mga matang kilala ko. Malalim, nangungusap at tila laging may bahid ng ngiti. Nagtama ang paningin namin. 1 segundo. 2 segundo. Sa maikling sandaling iyon, parang kami lang ang tao sa buong terminal. Nawala ang ingay. Nawala ang gulo. May isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata, isang pagkilala. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bumilis ang tibok ng puso ko. Isang malakas, mabilis, at nakakabinging dagundong sa dibdib ko na hindi ko pa naramdaman kailanman. Parang may kuryenteng gumapang mula sa batok ko pababa sa aking gulugod. Napalunok ako, hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Ang mahabang sandali ay nabasag lang nang sumigaw si Eve. Norman! Tumakbo si Eve papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Doon lang ako natauhan. Ang lalaking tinititigan ko, ang lalaking nagpatibok ng puso ko sa isang iglap, ay ang lalaking hinihintay ng best friend ko sa loob ng maraming taon. Umiti si Norman habang yakap si Eve at pagkatapos ay tumingin ulit siya sa akin, sa ibabaw ng balikat ni Eve. Riza, sabi niya, at ang boses niya, mas malalim na ngayon, ay parang musika. Kamusta ka na? Lumapit ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay lang, Norman. Welcome back. Pilit akong umiti. Ang laki ng pinagbago mo, ah. Engineer na engineer ang dating. Tumawa siya. Ikaw din lalo kang gumanda. Ang simpleng papuring iyon. Bakit parang may iba itong epekto sa akin? Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko. Umiwas ako ng tingin at tumingin kay Eve na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Norman na parang ayaw na niya itong pakawalan. Tara na, gutom na siguro to, masayang sabi ni Eve. Bes, sa bahay kami didiretso. Magluluto si mama ng paborito ni Norman. Sumakay kami sa tricycle. Si Eve at Norman ang magkatabi at ako ang nasa tapat nila. Habang naglalakbay kami sa pamilyar na mga kalsada ng San Leonora, hindi ko mapigilang mapakinggan ang masayang kwentuhan nila. Si Eve, walang tigil sa pagtatanong tungkol sa buhay ni Norman sa Maynila. Si Norman, matyagang sumasagot, pero paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang sumusulyap sa akin. At sa bawat sulyap na iyon, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito ba yung sinasabi nilang kilig? Pero bakit may kasamang kirot? Bakit may kasamang konsensya? Pagdating sa bahay ni na Eve, sinalubong kami ng masaganang hapunan. Adobo, sinigang at inihaw na isda. Ang buong pamilya ni Eve ay naroon, masayang-masaya sa pagbabalik ni Norman. Para akong nanonood ng isang perpektong pelikula. Ang bidang lalaki nagbalik na. Ang bidang babae, abot langit ang saya. At ako ang extra. Ang best friend na sumusuporta. Iyon lang dapat ang papel ko. Pero habang pinagmamasdan ko silang dalawa na nagtatawanan, habang nakikita ko ang paraan ng pagtingin ni Norman kay Eve, isang tanong ang pumasok sa isip ko, paano kung ako na lang? Agad kong iwinaksi ang isiping iyon. Ano ka ba, Riza? Nababaliw ka na ba? Saway ko sa sarili ko. Best friend mo yan. Kapatid mo si Eve. Pero habang papalalim ang gabi, papalalim din ang gulo sa isip ko. May isang sandali, habang naghugas ako ng mga plato sa kusina, pumasok si Norman. Tulungan na kita, alok niya, kinuha ang basahan para punasan ang mga basong basa.
Nako, wag na. Bisita ka, sabi ko, pilit na hindi tinitingnan ang kanyang mga mata. Ano ka ba? Parang hindi tayo magkasamang naligo sa ilog noon, biro niya. Naramdaman ko ang pagtayo niya sa tabi ko. Masyadong malapit. Amoy ko ang banayad niyang pabango, isang bagay na hindi pamilyar pero kaagad na nagustuhan ko. Ang tagal na noon, mahina kong sagot. Nga, ang dami nang nagbago, sabi niya. Naramdaman ko ang kanyang tingin sa akin. Pero yung pagkakaibigan natin, sana hindi. Tumingin ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, wala si Eve. Walang ibang tao. Kami lang dalawa. At ang puso ko, heto na naman, nagwawala. Sana nga, sabi ko, at ako na ang unang umiwas ng tingin. Bago matapos ang gabi, bago ako umuwi, hinatid ako ni Eve sa may gate nila. Niyakap niya ako ng mahigpit. Bes, ang saya-saya ko, bulong niya. Alam mo ba? Bago siya umuwi naging kami na. Officially. Parang may kung anong malamig na bagay ang biglang bumuhos sa akin. Opisyal na. Sila na. Ang katotohanan iyon ay parang sampal. Mumiti ako, isang peking ngiti na sana ay hindi niya nahalata. Talaga? Masaya ako para sa inyo, Bes. Sobra. Salamat, Bes. Sabi ko sa kanya, kailangan ikaw ang unang makaalam. Kasi best friend kita, kapatid kita. Ang salitang ti kapatid ay parang punyal na bumaon sa dibdib ko. Umuwi ako ng gabing iyon na gulong-gulo ang isip. Pumasok ako sa maliit kong kwarto, humiga sa kama at tumitig sa kisam. Inalala ko ang lahat. Ang pagtama ng mga mata namin sa terminal. Ang papuri niyang nilalo kang gumanda. Ang paglapit niya sa kusina. Ang puso ko ayaw tumigil sa pagtibok ng mabilis. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang isang emosyong hindi ko dapat maramdaman para sa nobyo ng best friend ko. Kilig. Isang nakakakilig na pakiramdam na kasabay ng isang napakabigat na pagkakonsensya. Diyos ko, Riza, ano ba tong pinasok mo? Hindi ko siya minahal sa simula. Sa simula, si Norman ay alaala lang ng kabataan. Sa simula, ang kaligayahan ni Eve ang kaligayahan ko. Pero sa isang sulyap lang, sa isang pagtibok lang ng puso, alam kong nagsimula ng magbago ang lahat. At ang kasalanang iyon, nagsimula ng mamuo sa puso ko, kahit hindi ko pa man inaamin sa sarili ko. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na ayaw kong magising, pero kasabay nito, isa ring bangungot na gusto ko nang matapos. Naging normal ulit ang pagkakaroon ni Norman sa San Leonora. Kaming tatlo, ako, si Evie at siya, ay bumalik sa dati. Naglalakad sa plaza habang kumakain ng fishball, nanonood ng lumang pelikula sa bahay ni na Evie at nagkukwentuhan hanggang sa abutin ng gabi. Sa labas, perpekto ang lahat. Kami ang Three Musketeers na nagkabalikan. Ang tawa ni Evie ay musika sa pandinig ng lahat at ang suporta ko sa kanilang relasyon ay hindi matatawaran. Ako ang palaging nagsasabi sa kanya kung gaano sila kabagay. Ako ang kasama niyang pumili ng ireregalo kay Norman. Ako ang tagapakinig sa lahat ng kilig stories niya. Bes, alam mo ba, sabi niya isang hapon habang nakaupo kami sa tumba-tumba sa kanilang beranda, pakiramdam ko, kumpleto na ako. Nandito ka, tapos bumalik pa si Norman. Wala na akong mahihiling pa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng tiwala at pagmamahal. Niyakap ko siya pabalik, pero sa loob ko, unti-unti akong dinudurog ng konsensya ko. Ang bawat ngiti ko sa kanya ay kasinungalingan. Ang bawat masaya ako para sa iyo ay may kasamang pait. Dahil sa likod ng mga ngiting iyon, may isang lihim na dahan-dahang sumisira sa akin. Ang lihim na iyon ay ang mga tingin ni Norman. Kapag tumatawa si Evie, nakatingin siya sa akin. Kapag nagkukwento ako, ang mga mata niya ay hindi kumukurap na parang bawat salita ko ay mahalaga. Kapag naglalakad kaming tatlo, palagi siyang nasa gitna, pero ramdam ko ang bahagyang pagdikit ng braso niya sa akin, isang dampi na nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, lalo akong nahuhulog. Para akong nalulunod sa isang dagat ng tukso, at wala akong magawa kundi hayaan ang sarili kong lumubog. Pinipilit kong lumaban. Gabi-gabi pinagsasabihan ko ang sarili ko. Riza, malito, itigil mo na to habang maaga pa. Huwag mong sirain ang lahat.
Pero kinabukasan, kapag nakita ko na ulit siya, lahat ng pangako ko sa sarili ko ay nawawala. Ang takot na mahuli ay laging nariyan, pero mas malakas ang tukso. Ang takot na masaktan si Evie ay totoo, pero mas masakit ang isiping hinding-hindi magiging akin si Norman. Para akong naglalakad sa isang manipis na alambre, anumang oras ay maaari akong mahulog. At ang pagkahulog na iyon ay nangyari sa gabi ng kaarawan ni Evie. Isang malaking handaan ang inihanda ng pamilya ni Evie. Puno ang kanilang bahay ng mga bisita, mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay. May malakas na tugtugan, masasarap na pagkain at tawanan saan mang sulok. Si Evie, ang birthday girl, ay parang isang prinsesa sa suot niyang puting bestida. Sa tabi niya, si Norman, ang kanyang prinsipe. Masaya ako para sa kanya. Totoo yan. Habang pinagmamasdan ko siyang hinihipan ang kandila sa kanyang cake, habang naririnig ko ang hiling niya, sana for lifetime na to, isang parte sa akin ang tunay na masaya para sa best friend ko. Pero may isa ring parte na nasasaktan. Dahil bago niya hipan ang kandila, tumingin muna siya kay Norman. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang ngiting iyon ay nagsasabing, kasama ka sa pangarap ko. Pagkatapos ng kainan at kantahan, nagsimula na akong magligpit ng mga pinagkainan. Sanay na ako sa ganoon. Sa tuwing may okasyon sa kanila, ako ang laging katukatuwang sa kusina. Pakiramdam ko, iyon ang pinakamaliit na paraan para masuklian ang lahat ng kabutihan nila sa akin. Habang naghugas ako ng mga baso sa lababo, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Ang pabango niya. Ang paraan niya ng paghinga. Ako na dyan, sabi ni Norman, ang boses niya ay mahina, sapat lang para marinig ko sa gitna ng ingay mula sa sala. Huwag na. Kaya ko na to, sagot ko, hindi lumilingon. Nakatutok lang ang mga mata ko sa bula ng sabon sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Riza. Tinawag niya ang pangalan ko sa paraang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Dahan-dahan. Malambing. May halong pakiusap. Bakit ka umiiwas? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang paghugas, pero ang mga kamay ko ay parang hindi na sumusunod sa gusto ko. Naramdaman ko ang paglapit niya. Tumayo siya sa mismong likuran ko, ang init ng kanyang katawan ay ramdam na ramdam ko. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng lababo, kinukulong ako. Ang dibdib ko ay parang sasabog. Tumingin ka sa akin, bulong niya sa tabi ng tainga ko. Pumikit ako ng mariin. Huwag, Riza. Huwag. Pero ang katawan ko may sariling isip. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa ilaw ng bumbilya sa kusina, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng isang emosyong hindi ko pa nakikita dati. Isang halo ng pagnanasa, kalungkutan at pag-aalinlangan. Hindi ko na kaya, mahina niyang sabi. Hindi ko na kayang magpanggap. Norman, ano bang sinasabi mo? Nanginginig kong tanong, kahit alam na alam ko na ang ibig niyang sabihin. Birthday ni Evie. Alam ko, putol niya sa akin. Alam kong malito, pero sa tuwing nakikita kita sa tuwing humingiti ka parang nababaliw ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig, ay laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ko. Dahan-dahan niyang inangat ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Ang kanyang daliri ay magaspang pero ang haplos niya ay napakalambing. Parang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ko. Napapikit ako sa dampi ng kanyang balat sa balat ko. Rizadi. At pagkatapos, ginawa niya. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga labi ko. Sa una, marahan lang. Isang pagtatanong. Isang pag-aalinlangan. Pero nang hindi ako umatras, nang hindi ko siya itinulak, ang halik ay lumalim. Naging mapusok. Naging desperado. Isang halik na puno ng lahat ng hindi namin masabi, ng lahat ng bawal na nararamdaman. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang takot. Nawala ang konsensya. Nawala si Evie. Ang tanging naroon ay si Norman at ako, at ang isang kasalanan na pareho naming ginusto. Ang halik ay hindi nagtagal. Bigla siyang humiwalay na parabang napaso. Pareho kaming humihingal.
Nakatitig lang kami sa isa't isa, ang mga mata namin ay puno ng gulat at pagsisisi. Sorry, bulong niya, bago mabilis na tumalikod at lumabas ng kusina. Naiwan akong nakatayo doon, nanginginig. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga daliri at hinawakan ang sarili kong labi. Mainit pa rin. Tutu. Nangyari talaga. Ang halik na iyon hindi dapat nangyari. Pero nangyari na. Bumalik ako sa party na parang lumulutang. Pilit akong ngumiti. Pilit akong nakipagtawanan. Pero sa tuwing magtatama ang mga mata namin ni Norman mula sa kabilang dako ng silid, bumabalik ang lahat. Ang init. Ang pagnanasa. Ang kasalanan. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, naiwan kaming tatlo para magligpit ng mga huling kalat. Si AV, masayang-masaya pa rin, ay hindi napansin ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin ni Norman. Bago ako umuwi, ibinigay niya sa akin ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, Bes, sabi niya. Thank you sa lahat. I love you. Binuksan ko ito. Isang simpleng silver necklace na may pendant na kalahating puso. Kinuha niya ang isa pa mula sa kanyang liig, ang kapares nito. Para kahit anong mangyari, sabi niya habang nakangiti, laging may isang parte ko na kasama mo, at isang parte mo na kasama ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, at sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Uy, bakit ka umiiyak? Nag-aalala niyang tanong. Tears of joy ba yan? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Pag-uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto ko at nilock ang pinto. Doon, sa dilim, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko. Umiyak ako dahil sa tuwa na naramdaman ko sa halik na iyon. Umiyak ako dahil sa takot. At higit sa lahat, umiyak ako dahil sa hiya. Hawak-hawak ko ang kwintas na bigay ni Eve. Ang simbolo ng aming pagkakaibigan. Ang simbolo ng kanyang tiwala. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi ang Riza na simple at nangangarap lang. Ang nakita ko ay isang babaeng traidor. Isang babaeng hinalikan ang nobyo ng kanyang best friend sa mismong gabi ng kaarawan nito. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang isang lihim na ugnayan. Walang salita. Walang pag-uusap. Pero alam namin. May mga nakaw na sulyap. May mga aksidenteng pagdadaiti ng mga kamay. May mga text message sa hating gabi na binubura rin kaagad. Ingat ka, text niya. Ikaw din, reply ko. Mga simpleng salita na may napakalalim na kahulugan. Sa labas, ako pa rin si Riza, ang mabait at loyal na best friend. Pero sa loob, wasak na wasak ako sa pagitan ng hiya at tukso. Alam kong mali. Alam kong bawal. Pero sa bawat araw na lumilipas, ang bawal ay nagiging mas matamis. At ang takot na nararamdaman ko, unti-unti itong napapalitan ng isang mas delikadong tanong, paano kung malaman niya? At ang mas nakakatakot na kasunod nito, paano kung hindi ko na kayang itago pa? Ang lihim namin ni Norman ay isang apoy na sinimulan naming pareho. Isang apoy na nagbibigay init at liwanag, pero alam kong sa huli, susunugin nito ang lahat, lalo na ang pagkakaibigan namin ni Eve. Ang pangarap kong makaalis sa San Leonora ay biglang naging abot kamay. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran, isang sulat ang dumating. Galing sa unibersidad na pinapasukan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang balitang hindi ko inasahan sa tanang buhay ko. Nakatanggap ako ng isang scholarship. Hindi lang basta scholarship para makatapos ng kolehiyo, kundi isang exchange program. 6 na buwan. Sa Singapore. Napasigaw ako sa tuwa. Niyakap ko si nanay na noon ay nag-aayos ng mga retaso. Umiyak kami pareho. Ito na. Ito na ang simula ng lahat. Ang pangarap kong magtrabaho sa abroad, magkaroon ng maginhawang buhay, at mayahon si nanay sa kahirapan, nandito na sa harapan ko. Ang unang taong sinabihan ko, syempre, ay si Eve. Bes. Oh my God. Singapore. Ang galing-galing mo, sigaw niya sa kabilang linya ng telepono, at halos mabasag ang eardrum ko sa lakas ng boses niya. Kailan ang alis mo?
Magpapadespedida kami. Dapat bongga. Ang suporta niya ay walang kapantay. Siya ang mas excited pa sa akin. Siya ang tumulong sa aking ayusin ang mga papeles ko, ang naghanap ng murang bagahe, at ang naglista ng mga lugar na dapat kong puntahan sa Singapore. Habang abala kami sa pag-aasikaso ng pangarap ko, unti-unti kong naramdaman na baka ito na rin ang solusyon sa problema ko. Ang pag-alis. Ang distansya. Baka ito na ang paraan para makalimot. Para itama ang mali. Pero habang papalapit ang araw ng pag-alis ko, mas lalo akong nalulunod sa relasyon namin ni Norman. Ang lihim naming ugnayan ay hindi na lang basta nakaunatingin at text message. Naging mga palihim na pagkikita na ito. Kapag si Eve ay busy sa kanilang tindahan, magkikita kami sa may ilog, sa dati naming tagpuan. Doon, mag-uusap kami, hindi tungkol sa amin, kundi tungkol sa kahit anong bagay na hindi masakit pag-usapan. Tungkol sa pangarap ko sa Singapore, tungkol sa mga plano niya bilang engineer. Pero sa likod ng mga simpleng kwentuhan, naroon ang bigat ng hindi namin masabi. Mamimiss kita, sabi niya isang hapon, habang nakaupo kami sa isang malaking bato sa tabi ng ilog. 6 na buwan lang naman, sagot ko, nakatingin sa agos ng tubig. 6 na buwan rin yun, sabi niya. Naramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Mainit. Pamilyar. Bawal. Mag-iingat ka doon, ha? Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang lungkot. At sa isang iglap, nawala lahat ng rason kung bakit ko gustong umalis. Ang gusto ko lang ay manatili. Dito. Sa tabi niya. Ano ba tong ginagawa ko? Ang pag-akyat ko sa hagdan ng aking mga pangarap ay kasabay ng paglubog ko sa isang kumunoy ng kasalanan. Habang masaya ako para sa kinabukasan ko, mas lalo akong kinakain ng konsensya ko para kay Eve. Dumating ang gabi bago ang flight ko. Nagplano si Eve ng isang sorpresa. Isang maliit na salo-salo sa bahay nila, isang despedida party. Bes, para sa'yo to, sabi niya, inabutan ako ng isang slice ng cake. Para sa lahat ng pangarap mo. Proud na proud ako sa'yo. Umiti ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Huwag kang maging proud sa akin, Eve. Hindi ko deserve yan. Nandoon si Norman, tahimik lang sa isang sulok, hawak ang isang baso ng beer. Paminsan-minsan, nagkakatinginan kami. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, kailangan nating mag-usap. Nang medyo lasing na ang karamihan at abala na sa video, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Likod ng barangay hall. 0 minutes. Kinabahan ako. Ang likod ng barangay hall ang aming naging tagpuan kapag gusto naming maging sigurado na walang makakakita. Madilim doon at tanging ang ilaw mula sa poste sa kanto ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nagdahilan akong masama ang pakiramdam ko at kailangan kong umuwi ng maaga para makapagpahinga. Niyakap ako ni Eve ng mahigpit. Mamimiss kita, Bes, bulong niya. Tumawag ka palagi, ha? Huwag mo kaming kakalimutan. Hindi mangyayari yun, sagot ko, pinipigilan ang mga luha. Naglakad ako papalayo sa bahay nila, pero sa halip na umuwi, lumiko ako papunta sa barangay hall. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Alam kong hindi tama ang gagawin kong ito. Ito na ang huling gabi ko. Dapat sana, iniiwasan ko na siya. Pero hindi ko kaya. Kailangan ko siyang makita. Kahit sa huling pagkakataon. Nakita ko siya roon, nakasandal sa pader, naghihintay. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Akala ko hindi ka darating, sabi niya. Ano na kailangan natin pag-usapan, Norman? Gabi na. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang 2 kamay ko. Malamig ang mga kamay niya, o baka nanginginig lang talaga ako. Huwag ka nang umalis, sabi niya, ang boses niya ay basag. Natigilan ako. Ano? Alam mong hindi pwede. Ito na yung pangarap ko. Alam ko, sabi niya, humigpit ang hawak sa mga kamay ko. Pero paano ako? Paano tayo? Tayo? May tayo ba? Sa unang pagkakataon, binigyan niya ng pangalan ang kung anong mayroon kami. At ang salitang iyon, kahit mali, ay nagbigay ng kakaibang saya sa puso ko. Walang tayo, Norman, pilit kong sabi, kahit kasalungat iyon ang nararamdaman ko. Si Eve, best friend ko siya.
Mahal ko si Evie, pag-amin niya. Pero iba yung sayo, Riza. Iba. Hindi ko maintindihan pero ikaw yung hinahanap ko. Ang mga salitang iyon. Parang bombang sumabog sa harap ko. Ang lahat ng pagpipigil ko, ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko, gumuho lahat. Nagsimula akong umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulo. Hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Niyakap niya ako. Isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing ayaw niya akong bitawan. Ibinuhos ko ang lahat ng sakit at kalituhan ko sa dibdib niya. Isinubsob ko ang mukha ko sa kanyang balikat at umiyak ng umiyak. Riza, mahal kita, bulong niya. At sa mga salitang iyon, tumigil ang mundo ko. Inangat ko ang aking mukha para tingnan siya. Sa dilim, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. At doon, sa likod ng barangay hall, sa ilalim ng maputlang ilaw ng buwan, hahalikan na sana niya ulit ako. Nang biglang may isang boses na bumasag sa aming mundo. Wow! Isang salita lang. Pero parang kulog na yumanig sa buong pagkatao namin. Dahan-dahan kaming lumingon sa pinanggalingan ng boses. At doon, nakatayo si Eve. Nakatayo siya roon, ilang talampakan lang ang layo mula sa amin. Hawak-hawak niya ang isang maliit na paper bag, siguro ay pabaon niya para sa akin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Blanko. Pero ang kanyang mga mata niya ay nagsasabi ng lahat. Gulat. Sakit. At isang hindi matatawarang pagkasira. Binitiwan ako ni Norman na parang napaso. Pareho kaming hindi makagalaw. Parang mga estatwang nahuli sa akto ng isang kasalanan. Tumigil ang mundo. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malakas na pagkabog ng aming mga dibdib. Bumagsak ang paper bag mula sa kamay ni Eve. Ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Eve, yun lang ang lumabas sa bibig ni Norman. Hindi siya pinansin ni Eve. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya ako kilala. Na parang isa akong estranghero. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ko. Inaasahan ko ang sigaw. Ang sampal. Ang sumbat. Pero wala. Tinitigan niya lang ako at sa mga mata niyang iyon nakita ko ang pagguho ng pagkakaibigan namin. Ang pagguho ng tiwala niya. Ang pagguho ng lahat ng pinagsamahan namin. At pagkatapos, nagsalita siya. Mahina. Malamig. At puno ng kamandag. Akala ko, kapatid kita. Tumalikod siya. Pero bago siya humakbang palayo, lumingon siyang muli. Isang huling tingin. Traitor. Ang salitang iyon. Isang salitang binitawan ng taong pinakamamahal ko bilang isang kapatid. Isang salitang tumago sa puso ko at winasak ito ng pira-piraso. Tumakbo siya palayo. Nawala siya sa dilim. Naiwan kami ni Norman, nakatayo roon, hindi makapagsalita. Ang yakap na puno ng pagmamahal kanina ay naging isang eksena ng krimen. Ang pangarap kong magsimula ng bagong buhay sa Singapore ay biglang naging isang bangungot na hindi ko matatakasan. Bukas, aalis ako. Pero alam ko, kahit nasaan man ako, dadalhin ko ang imahe ng nasaktang mga mata ni Eve. Dadalhin ko ang bigat ng salitang traitor. Ang kasalanan ko hindi na isang lihim. Ito ay isang sugat na nakabukas na para makita ng lahat. At ang sakit ay nagsisimula pa lang. Ang biyahe papuntang Singapore ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na sandali sa buong buhay ko. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano at lumiliit ang tanawin ng Pilipinas sa bintana, pakiramdam ko ay hindi lang lupa ang iniiwan ko. Iniiwan ko ang isang wasak na pagkakaibigan, isang sugatang tiwala, at ang anino ng babaeng dati ay ako. Hindi ako inihatid ni nanay sa airport. Hanggang sa sakayan lang ng bus sa bayan. Ang yakap niya ay mahigpit, at ang mga mata niya ay puno ng mga tanong na hindi niya binitawan. Siguro, nakita niya sa pamumugto ng mga mata ko, at sa bigat ng aking mga balikat na ang anumang daladala ko, ay hindi kayang pagalingin ang pamasahe at pabaon. Mag-iingat ka doon, anak, sabi niya, ang boses ay nag-aalala. Tawagan mo ako palagi. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Sa biyahe, sinubukan kong matulog,
pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko ay ang mukha ni Evie, blanko, nasasaktan, at puno ng pagkasuklam. At ang boses niya, umuulit-ulit sa isip ko na parang sirang plaka, traitor. Akala ko, pagtapak ko sa Changi Airport, sa gitna ng modernong arkitektura at ng mga taong galing sa iba't ibang panig ng mundo, ay magbabago ang lahat. Akala ko, ang bagong simoy ng hangin ay tatangayin palayo ang bigat sa dibdib ko. Akala ko, ang pangarap na sa wakas ay natupad ay sapat na para tabunan ang bangungot na iniwan ko. Nagkamali ako. Ang Singapore ay perpekto, malinis, maayos, disiplinado. Ang mga gusali ay matatayog, parang mga pangarap na naabot na. Ang mga kalsada ay maluluwag. Nakahanap ako ng isang maliit na kwarto na nirerentahan, kasama ang 2 kapwa ko Pilipina, mga buthi na matagal nang nagtatrabaho bilang nurse. Mababait sila, pero ang mundo nila ay iba sa mundo ko. May sarili silang buhay, sariling mga problema. At ako, sa gitna ng kanilang mga kwentuhan at tawanan, ay lalong nararamdaman ang pag-iisa. Sa unang linggo ko, sinubukan kong maging normal. Pumasok ako sa klase, nakinig sa mga propesor, at mumiti sa mga bago kong kaklase. Sinubukan kong ituon ang isip ko sa dahilan kung bakit ako narito, para mag-aral, para magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naisipan kong mamasyal. Sinabi ko sa sarili ko, Riza, nandito ka na. I enjoy mo. Nagpunta ako sa Orchard Road. Ang sikat na kalyeng iyon, na dati ay sa mga larawan ko lang nakikita, ay nasa harapan ko na. Napapaligiran ako ng mga mamahaling tindahan, mga naglalakihang mall, at mga taong abala sa pamimili. Yun. Ito ang buhay na pinapangarap ko, malayo sa alikabok at ingay ng San Leonora. Pilit akong gumiti habang naglalakad. Tumingala ako sa mga nagniningning na gusali. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong isang pamilyar na tunog, isang malakas, masayang halakhak. Napalingon ako. Isang grupo ng mga babaeng magkakaibigan ang masayang nagtatawanan habang kumukuha ng litrato. Hindi sila si Evie. Siyempre, hindi. Ngunit ang tunog ng kanilang tawanan ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa aking alaala. Bigla, bumalik ang lahat. Flashback, nasa ilalim kami ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Evie. 14 anyos pa lang kami noon. Umiiyak ako dahil binigo ko ang isang pagsusulit sa math. Si Evie, sa halip na pagalitan ako, ay kumuha ng 2 dahon at ginawang korona. Ipinatong niya ito sa ulo ko. Ano ka ba, Bes? Sabi niya habang tumatawa ng malakas. Kahit bagsak ka sa math, reyna ka pa rin ang buhay ko. Tignan mo, ang ganda-ganda mo. Ang tawa niya ay nakakahawa at sa huli, napatawa na rin ako. Ang problema ko ay biglang gumaan dahil lang sa tawa niya. Napatigil ako sa paglalakad. Ang ngiti sa aking labi ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kirot sa dibdib. Dito, sa gitna ng karangyaan ng Orchard Road, sa gitna ng daan-daang estranghero, naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Ang tawa na minsan ay naging gamot ko ay isa na ngayong laso na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala. Nagsimulang mamasa ang mga mata ko. Mabilis kong pinunasan ang mga ito bago pa man may makapansin. Tumalikod ako at naglakad palayo, papalayo sa masayang tanawin na hindi na kailanman magiging para sa akin. Nasa Singapore na nga ako. Pero ang konsensya ko, ang kasalanan ko, ay kasama ko sa bawat hakbang. Si Norman, hindi tumigil sa pagsubok na kontakin ako. Sa una, hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Binabasa ko lang ang mga text niya na puno ng pag-aalala at pakiusap. Riza, kumain ka na ba? Kamusta ang klase mo? Please, kausapin mo naman ako. Sinubukan ko siyang puntahan. Ayaw akong harapin. Ang bawat mensahe niya ay parang dagdag na pabigat. Paano siya nagagawang maging ganito ka-normal? Paano niya nagagawang magtanong kung kumain na ako, kung ang pinakain niya sa akin ay kasinungalingan? Isang gabi, pagod mula sa maghapong pag-aaral, tumunog na naman ang telepono ko. Pangalan niya ang nasa screen. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Kailangan ko nang tapusin ito. Hello, sabi ko, ang boses ko ay malamig at walang buhay. Riza. Salamat sa Diyos, sinagot mo rin. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng ginhawa at excitement.
Kamusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Ang ganda siguro dyan, ano? Hindi ako sumagot agad. Ang sigla sa boses niya ay lalong nagpalubog sa akin. Riza, nandyan ka pa ba? Mahina kong sagot. Bakit ka tumawag, Norman? Natigilan siya sa tanong ko. Gusto lang kitang kamustahin. Gusto kong marinig ang boses mo. Miss na kita. At pagkatapos, idinugtong niya ang mga salitang kinatatakutan ko. I love you. Ang tatlong salitang iyon na minsan ay nagdulot ng kilig at pag-asa, ngayon ay parang hatol. Parang isang paalala ng aming kasalanan. Huwag mong sabihin yan, Mariin kong sabi. Bakit? Totoo naman, Riza. Mahal kita. Aayusin natin to pagbalik mo. Magiging maayos din ang lahat. Maayos, hindi ko napigilang itaas ang boses ko. Anong magiging maayos, Norman? Sinira natin siya. Sinira natin ang best friend ko. At nagagawa mo pang sabihin na mahal mo ako na parang wala lang. Natahimik siya. Hindi mo ba naiintindihan, nagpatuloy ako, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Wala nang tayo. Wala nang aayusin. Dahil simula pa lang, mali na to. Riza, hindi. Please, Norman. Huwag ka nang tumawag. Ibinaba ko ang telepono bago pa man siya makasagot. Niyakap ko ang aking mga tuhod at umiyak ng tahimik sa dilim ng aking kwarto. Ang kalungkutan ay naging galit sa kanya, pero higit sa lahat, galit sa sarili ko. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Gabi-gabi, ang konsensya ko ang katabi ko sa pagtulog. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa labas, hindi ko na matiis. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong humingi ng tawad. Binuksan ko ang laptop ko. Tinitigan ko ang blankong dokumento. Nagsimula akong mag-type. Dear Ivy. Natigilan ako. Anong isusunod ko? Paano ko sisimulan? Ang salitang sorry ay parang napakababaw para sa sakit na idinulot ko. Sinubukan kong muli. Bes. Ang salitang iyon ay lalong masakit. Hindi ko nakarapatang tawagin siyang ganoon. Ivy. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Siguro, wala talagang tamang paraan para sabihin ang mga bagay na dapat ay hindi ko na lang ginawa. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita. At walang kahit anong salita ang makakapagpabago noon. Patawad. Patawad kung naging traidor ako. Patawad kung sinira ko ang tiwala mo. Hindi ko sinasadya. Natigil ako. Hindi ko sinasadya. Totoo ba iyon? O isa lang yung kasinungalingan para gumaan ang pakiramdam ko? Pinili ko to, pinili kong makipagkita sa kanya. Pinili kong hayaan ang sarili kong mahulog. Binura ko ang lahat. Tinitigan ko ang kumukurap na kursor sa blankong pahina. Ang totoo, hindi ko alam kung para kanino ang liham na ito. Para ba sa kanya, para humingi ng kapatawaran? O para sa sarili ko, para subukang patawarin ang sarili ko? Ang paghingi ng tawad ay isang karapatan na sa tingin ko ay wala na ako. Isinara ko ang laptop. Humiga ako at tumitig sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan. Dito sa Singapore, libu-libong milya ang layo mula sa San Leonora, pero pakiramdam ko ay mas malapit ako sa kasalanan ko kaysa dati. Ang bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi ko maiiyak. Ang bawat kulog ay parang sigaw ng konsensya kung hindi matahimik. Paano ka tataka sa isang bagay na nasa loob mo mismo? Ang huling buwan ko sa Singapore ay ang pinakamabigat sa lahat. Ang nalalapit na pag-uwi, na dapat sana ay puno ng pananabik, ay naging isang anino ng takot at pangamba. Paano ako babalik sa San Leonora? Paano ko haharapin ang mga matang husga sa akin? Paano ko haharapin ang katahimikan sa pagitan namin ni Eve? Ang mga gabi ay lalong humaba. Ang pag-aaral para sa finals ay naging isang paraan para takasan ang sarili kong mga iniisip. Pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang imahe ni Eve sa likod ng barangay hall, nasasaktan, gulat, at puno ng pagkasuklam, ay malinaw pa rin na parang kahapon lang nangyari. Alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na wala akong karapatang humingi ng kapayapaan hanggat hindi ako humaharap sa kasalanan ko. Hindi sapat ang paglayo. Hindi sapat ang pananahimik.
Kailangan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, tila nakikiayon sa unos sa loob ng dibdib ko, umupo ako sa harap ng aking laptop. Ang pagsulat ng liham ay palaging nauwi sa blankong pahina. Ang mga salita ay tila nagtatago, nahihiya sa bigat ng kailangan nilang sabihin. Kaya't naisip ko, kung hindi kayang sabihin ng mga salita, baka kayang ipakita ng aking mukha. Baka kayang iparinig ng basag kong boses. Binuksan ko ang kamera ng laptop. Pinindot ko ang record button. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon sa screen. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata niya ay may malalalim na bilog sa ilalim, at ang kanyang ngiti, kung susubukan man, ay hindi na umaabot sa mga mata. Sino ka na ngayon, Riza? Ito ba ang kapalit ng pangarap mo? Huminga ako ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kumakarerang puso ko. AVG. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ko na parang isang bulong, isang dasal. At kasabay noon, ang mga luhang matagal kong pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy. Hindi ko na ito pinigilan. Hinayaan kong makita niya ang lahat. Ang kahinaan. Ang pagsisisi. Kung mapapanood mo to, simula ko, nanginginig ang boses, gusto ko lang sabihin na patawad. Suminok ako. Patawad, Ivy. Walang araw na hindi kita naisip. Walang gabi na hindi ako sinisingil ng konsensya ko. Alam kong nasaktan kita. Sobra. At ang sakit na iyon, dinadala ko rin araw-araw. Dito, sabi ko, habang itinuturo ang sarili kong dibdib. Ang bigat-bigat. Tumingin ako diretso sa lente ng kamera, iniisip na iyon ang mga mata niya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong ang salitang sorry ay hindi kayang ayusin ang tiwalang sinira ko. Pero kailangan mong malaman hinding-hindi ko binalak na saktan ka. Naging makasarili ako, Ivy. Nabulag ako. Akala ko, pag-ibig yung nararamdaman ko, pero hindi pala. Isang tukso lang pala iyon na hindi ko napaglabanan. Isang kasalanan na sumira sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko ang pagkakaibigan natin. Humagulgol ako, hindi na napigilan ang emosyon. Naaalala mo ba yung kwintas na bigay mo? Nagpatuloy ako, pinupunasan ang walang tigil na luha. Yung may kalahating puso. Hawak ko pa rin. Araw-araw. Paalala ng tiwala mo na binali ko. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, AV, ibabalik ko. Babalikan ko yung gabi sa likod ng barangay hall at pipiliin kita. Sa lahat ng pagkakataon, dapat ikaw ang pinili ko. Hindi ako humihiling na patawarin mo ako dahil alam kong hindi ko deserve yon. Hindi rin ako umaasa na magiging okay pa tayo. Ang tanging hiling ko lang sana balang araw, kapag naaalala mo ako, hindi lang yung sakit. Sana maalala mo rin yung mga panahong tayo lang dalawa laban sa mundo. Dahil minahal kita bilang kapatid, Ivy. At sa kabila ng lahat ng to, mahal pa rin kita. Patawad, Bes. Patawad. Iyon ang huling mga salita ko bago ko pinatay ang recording. Napayuko ako sa lamesa, ubos na ang lakas. Ang pag-amin sa lahat ay parang nag-alis ng isang malaking tinik sa dibdib ko, pero kasabay nito, iniwan nito ang isang malawak at bukas na sugat. Pinanood kong muli ang video. Bawat salita, bawat hikbi, bawat luha, lahat totoo. Ito ang liham na hindi ko naisulat. Ito ang katotohanang matagal kong itinatago sa sarili ko. Buo na ang loob ko. Ay, send ko na ito. Walang halong pag-aalinlangan. Ano man ang maging reaksyon niya, galit, katahimikan, o pag-block, tatanggapin ko. Ang mahalaga, nagawa ko ang tama. Ang mahalaga, nasabi ko ang katotohanan. Binuksan ko ang aking messenger at hinanap ang pangalan niya. Ang profile picture niya ay hindi na iyong kuha naming dalawa, pinalitan na niya ito ng isang itim na larawan. Sumikip ang dibdib ko. In-attach ko ang video file. Habang dahan-dahang napupuno ang upload bar, ang puso ko ay kumakarera. Ito na. Isang click na lang at wala nang bawian. Ito na ang unang hakbang patungo sa kapatawaran, hindi man niya ibigay, at least hiniling ko. Ang daliri ko ay nanginginig habang idinadampi ko sa mouse, handa nang pindutin ang send button. Isang click na lang, Riza. Gawin mo na. Ngunit bago pa man tuluyang mapindot ang buton, isang notifikasyon ang biglang lumitaw sa itaas ng screen.
Isang pop-up ng bagong mensahe. Mula kay Norman. Ang puso ko ay biglang tumigil sa pagtibok. Napatitig ako sa pangalan niya. Ilang linggo na rin kaming hindi nag-uusap ng matino. Anong kailangan niya ngayon? Dala ng kaba, binuksan ko ang mensahe niya. Ang mga salita ay simple lang pero ang bigat ay parang isang tonelada. Malapit ka nang umuwi. Excited na ako. Pinaghahandaan ko na ang lahat. Kumunot ang noo ko. Anong pinaghahandaan niya? Bago pa man ako makapag-isip, may isa pang message na pumasok. Isang pangungusap na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Pagbalik mo, pakasalan na tayo. Pakasalan. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Nabitawan ko ang mouse. Nanlamig ang buong katawan ko. Tinitigan ko ang screen, paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Umaasang nagkamali lang ako ng basa o baka na-hack ang account niya. Pero hindi. Malinaw na malinaw. Pakasalan na tayo. Isang alok ng kasal. Ang pangarap ng maraming babae. Ang dapat sana ay pinakamasayang sandali. Pero para sa akin, isa itong sentensya. Isang tanikala na biglang ikinakabit sa aking mga paa. Ang tingin ko ay bumalik sa upload bar ng video para kay Evie. Halos tapos na. Ilang segundo na lang at matatapos na itong i-upload. Ilang segundo na lang at may send na. Nakatitig ako sa dalawang magkasalungat na mundo sa aking screen. Sa isang banda, naroon ang video, isang testamento ng aking pagsisisi, isang pag-amin sa aking kasalanan. Ang pagpindot ng send ay ang pagpili sa katotohanan, ang pagharap sa konsensya. Ito ang landas patungo sa kapatawaran. Sa kabilang banda, naroon ang mensahe ni Norman, isang alok ng kinabukasan, isang pangako ng pag-ibig at pamilya. Ang lalaking mahal ko, ang lalaking nagkamali kasama ko, ay nag-aalok sa akin ng isang buhay na matagal kong pinangarap. Isang buhay na malayo sa kahirapan, isang buhay kung saan hindi na ako mag-iisa. Ito ang landas patungo sa kaligayahan. Hindi pwedeng pareho. Kailangan kong pumili. Kung isesend ko ang video, ano ang mangyayari? Winawakasan ko ang lahat ng pag-asa sa pagitan namin ni Norman. Dahil paano kami magpapakasal kung ang pundasyon ng aming pagsasama ay ang abo ng pagkakaibigan na sinunog namin? Ang pag-amin ko ay pag-amin din para sa kanya. Ang kasalanan ko ay kasalanan din niya. Pero kung hindi ko ito isesend, kung buburahin ko ang video na ito at magpapanggap na walang nangyari, may kinabukasan ako kasama si Norman. Ang lalaking nagparamdam sa akin ng kilig, ng pagiging espesyal. Ang lalaking nag-aalok sa akin ng singsing. Ang aking kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mouse. Ang puso ko ay parang pinipiga sa loob ng dibdib ko, nahahati sa dalawang magkasalungat na direksyon. Ang kapayapaan ng kaluluwa o ang kaligayahan ng puso. Natapos ang pag-upload. Ang video ay handa ng ipadala. Isang pindot na lang sa send. Ang mga daliri ko na kanina ay nanginginig ay biglang tumigil. Dahan-dahan, iginalaw ko ang mouse. Nilagpasan nito ang send button. Naglakbay ito papunta sa maliit na S sa gilid ng upload bar. Sa cancel button. Huminto ang paghinga ko. Pinindot ko ito. Are you sure you want to cancel this upload? Tanong ng system. Tumingin ako sa sarili kong refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Puno ng kalituhan. Sa isang banda, si Evie. Ang kapatid ko. Ang konsensya ko. Ang nakaraan ko. Sa kabila, si Norman. Ang pag-ibig ko. Ang pangarap ko. Ang kinabukasan ko. Ang boses ng batang Riza na lumaki sa hirap ay bumubulong sa akin. Ang batang Riza na naglalako ng kakanin sa ilalim ng init ng araw. Ang batang Riza na nangangarap lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ito na, Riza, bulong nito. Ang pagkakataon mong umangat sa buhay. Ang buhay na hindi mo kailanman naranasan. Hahayaan mo bang mawala? Ang pag-ibig at ang pangarap laban sa pagkakaibigan at konsensya. Ang daliri ko, na parang may sariling isip, ay nanginginig na pinindot ang yes sa confirmation box. Isang click. Nawala ang upload bar. Ang video, ang aking pag-amin, ang aking huling pag-asa para sa kapatawaran ni Evie naglaho na parang bula. Parang hindi kailanman umiral.
Walang ginhawang dumating. Walang saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang nakakabinging katahimikan sa loob ko. Isang malamig at malawak na espasyo kung saan dati ay nandoon ang aking konsensya, ngayon ay bakante na. Kinuha ko ang telepono ko at tinitigan ang mensahe ni Norman. Hindi ako nag-reply. Sa halip, isinara ko ang laptop. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa kama at tumitig sa dilim. Pinili ko na. Pinili ko ang pangarap. Pinili ko ang pag-ibig. Pinili ko si Norman. At sa pagpiling iyon, tinalikuran ko si Eve. Tinalikuran ko ang pagkakaibigan namin. At higit sa lahat, tinalikuran ko ang isang parte ng sarili ko na hindi na kailanman maibabalik. Muli akong tumingin sa aking refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero na. Ang mga mata niya ay hindi na lang pagod, blanko na ito, walang emosyon, na parang sumuko na. Isang tanong ang namutawi sa aking isip, isang tanong na walang sagot. Sino ka na ngayon, Riza? Ang pagbabalik ko sa San Leonora ay hindi katulad ng inasahan ko. Walang malaking salubong, walang party. Si nanay lang ang naghihintay sa akin sa terminal, ang ngiti niya ay maihalong lungkot at pag-aalala. Si Norman, sabi niya, ay may inaasikasong mahalagang meeting para sa isang proyekto, pero susunod daw agad. Habang lulan kami ng tricycle pa uwi, ang bawat pamilyar na kanto at puno ay parang sumusumbat sa akin. Ito ang mga kalye kung saan kami naghabulan ni Eve. Ito ang plaza kung saan kami kumain ng isaw. Ito ang eskwelahan kung saan sabay kaming nanggopya. Bawat sulok ng bayang ito ay may alaala niya. Nang dumaan kami sa tapat ng bahay ni na Eve, napahawak ako ng mahigpit sa bakal ng tricycle. Ang hardware sa ibaba ay bukas, pero ang bintana ng kwarto niya sa itaas ay sarado. Ang mga kortinang dati ay laging nakabukas, na para bang nag-aanyaya, ay ngayon ay tikom na tikom, parang isang paalala na hindi na ako welcome. Kumusta na po sila? Lakas loob kong tanong kay nanay, pilit na ginagawang normal ang boses. Nagbuntong hininga si nanay. Ayon. Tahimik. Hindi na masyadong lumalabas si Eve. Mula raw nang umalis ka. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagang bumaon sa aking dibdib. Ang pag-alis ko pala ay hindi lang pag-alis. Isa itong pag-iwan ng isang malaking sugat. Dumating si Norman kinagabihan. Ang kanyang ngiti ay abot tenga. Niyakap niya ako ng mahigpit sa harap ni nanay. May dala siyang isang baukwet ng murang bulaklak at isang kahon ng paborito kong cake. Welcome home, mahal, bulong niya. Umiti ako pabalik. Isang ngiting pinraktis ko sa salamin ng maraming beses. Na-miss kita. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mabilis at nakakalitong panaginip. Si Norman, sa sobrang pananabik, ay inayos agad ang lahat para sa aming kasal. Dahil wala kaming gaanong pera para sa isang malaking handaan, napagdesisyonan namin na isang civil wedding na lang muna. Sa munisipyo. Simple. Tahimik. Ang importante, maging asawa na kita, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Masaya siya. Tuwang-tuwa. Ang sigla sa kanyang mga mata ay totoo. At sa tuwing nakikita ko iyon, pilit kong hinahanap ang kaparehong saya sa loob ko. Pero wala akong makita kundi isang malawak na kawalan. Sinamahan niya akong magpasukat ng simple, puting bestida. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng damit pangkasal, dapat sana ay kiligin ako. Dapat sana ay maiyak ako sa tuwa. Pero ang nakikita ko lang ay isang babaeng nagpapanggap. Ang puting bestida ay parang isang kasuotan sa isang dula, at ako ang bidang kontrabida. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng sangkap para sa hapunan, nakasalubong ko ang nanay ni Evie, si Tita Linda. Ang babaeng dati ay tumuring sa akin na parang tunay na anak ay tumingin sa akin na parang dumi. Riza, sabi niya, ang boses ay malamig. Tita, kamusta po? Nanginginig kong tanong. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Narinig ko, ikakasal na raw kayo ni Norman. Tumango ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sana maging masaya ka. Sana lahat ng sinira mo ay maging katumbas ng kaligayahang makukuha mo. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ako. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng palengke, pinagtitinginan ng mga tsismosa. Gusto kong umiyak pero wala nang luhang lumalabas. Manhid na ako.
dumating ang araw ng kasal. Ang munisipyo ng San Leonora ay isang lumang gusali, amoy papel at alikabok. Kami-kami lang ang nandoon, si nanay, ang mga magulang ni Norman, at ilang malalapit na kamag-anak. Habang naglalakad ako sa maliit na pasilyo papunta sa lamesa ng huwes, ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na 1 tonelada. Nakatingin sa akin si Norman, nakasuot ng puting barong. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Pilit akong ngumiti pabalik, pero alam kong ang mga mata ko ay hindi kayang magsinungaling. May luha sa mga ito, hindi luha ng saya, kundi luha ng pagsuko. Do you, Riza, take Norman to be your lawfully wedded husband? Ang boses ng huwes ay parang nanggagaling sa malayo. Ang mga salita ay lumulutang sa hangin. Naisip kong tumayo. Naisip kong tumakbo palabas, takasan ang lahat ng ito. Sabihin na hindi ko kaya. Pero nakita ko ang mukha ni nanay umiiyak sa tuwa. Nakita ko ang mga magulang ni Norman, masayang-masaya para sa kanilang anak. At nakita ko si Norman, ang lalaking ipinagpalit ko sa lahat. Hindi ko na sila pwedeng saktan pa. Masyado nang maraming nasaktan. Isdo, sabi ko, ang boses ko ay mahina pero malinaw. Pagkatapos ng seremonya, habang nagpipirmahan kami, isang pamilyar na anino ang nahagip ng gilid ng aking mga mata. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng pinto ng munisipyo. At doon, nakatayo siya. Si Evay. Nakatayo siya sa malayo, sa maililim ng isang puno ng akasya sa labas. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay puno ng isang kalungkutang hindi kayang ipinta. Nagkatinginan kami. Isang mahaba at tahimik na pagtitigan. Sa mga mata niya, hindi ko nakita ang paghusga na inaasahan ko. Ang nakita ko ay isang pagtanggap. Isang tahimik na pamamaalam. Hindi niya sinira ang araw ko. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango, isang beses lang, na para bang sinasabing, sige. Iyan ang pinili mo. Pagkatapos, may isang jeepney na huminto sa tapat niya. Pinunasan niya ang isang luhang hindi ko napansing pumatak sa kanyang pisngi. Sumakay siya. At habang dahan-dahang umaandar ang jeep palayo, nakatingin lang siya sa akin mula sa bintana, hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa kanto. Lumayo siya ng tuluyan. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang ballpen, nakatitig sa marriage contract. Ang pangalan ko katabi ng pangalan ni Norman. Opisyal na. Nakuha ko na ang gusto ko. Nakuha ko na ang lalaking mahal ko. Nakuha ko na ang pangarap kong kinabukasan. Pero sa pag-alis ng jeepney na iyon, alam kong may isang parte sa akin na sumama. Isang parte na hinding-hindi na babalik. Ang kasal na ito ay hindi lang pagsasama naming dalawa ni Norman. Ito rin ang opisyal na katapusan ng pagkakaibigan namin ni Eve. Ang pag-ibig na nakuha ko ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay isang butas sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit anong singsing o pangako. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, sinubukan kong buuin ang isang perpektong buhay mula sa mga piraso ng isang basag na pangako. Si Norman ay isa ng matagumpay na engineer. Ang sahod niya ay sapat para mabili ang isang bahay sa isang disenteng subdivision, malayo sa maalikabok na kalsada ng San Leonora. Ako naman, gamit ang kaalaman mula sa aking scholarship sa Singapore, ay nagtayo ng isang maliit pero kumikitang online business. Mayroon kaming sasakyan. Nakakakain kami sa labas kung kailan namin gusto. Naibibigay ko kay nanay ang lahat ng pangangailangan niya. Naabot ko na ang pangarap ko. Ang buhay na pinagsikapan kong makuha. Mayroon din kaming anak. Isang magandang babae na nagngangalang Maya, 5 taong gulang. Siya ang araw sa aming tahanan, ang tawa niya ang pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Siya ang buhay ko. Sa paningin ng iba, kumpleto na ako. Isang asawa, isang ina, isang negosyante. Ang kwento ko ay isang success story. Pero ang totoo, ang buhay ko ay isang magandang bahay na may isang kwartong laging nakalock. At sa loob ng kwartong iyon, naroon ang lahat ng multo ng nakaraan. Gabi-gabi, kapag tulog na si Norman at si Maya, at tanging ang ugong na lang ng aircon ang aking naririnig, doon ako dinadalaw ng mga bangungot. Hindi ito yung bangungot na may mga halimaw.
Ang bangungot ko ay may mukha ng aking best friend. Ang bangungot ko ay ang tunog ng isang jeepney na papalayo. Isang gabi, hindi ako mapakali sa kama. Ang bigat sa dibdib ko ay parang isang malaking bato. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Norman. Lumabas ako at nagpunta sa aming terrace. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay tahimik. Umupo ako sa isang silyang yantok, yakap ang aking mga tuhod. Mula sa araw ng kasal namin, wala na akong narinig tungkol kay Evie. Para siyang tinangay ng hangin. May mga nagsasabing nag-abroad daw. May nagsasabing nag-asawa na sa Mindanao. Walang nakakaalam ng totoo. Ang pamilya niya, matagal nang umalis sa San Leonora. Ang bahay na dati ay tambayan namin ay may iba nang nakatira. Binuksan ko ang aking cellphone at hinanap ang isang lumang folder na may password. Sa loob, naroon ang nag-iisang larawan na itinago ko mula sa nakaraan. Isang kupas na litrato naming tatlo, ako, si Norman at si Evie. Kuha ito noong fiesta, mga bata pa kami. Nakaakbay siya sa aming dalawa at ang mga ngiti namin ay puro, walang bahid ng kasalanan, walang alam sa sakit na kayang idulot ng pag-ibig at pagtataksil. Habang tinititigan ko ang nakangiting mukha ni Evie sa litrato, ang babaeng minahal ko na parang kapatid, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Mama! Napalingon ako. Nakatayo sa may pintuan ng terrace ang anak ko, si Maya. Ang kanyang buhok ay magulo at kinukusot niya ang kanyang mga mata. Sa suot niyang pink na pajama, lumapit siya sa akin. Baby, bakit kagising? Tanong ko, mabilis na itinago ang cellphone sa aking bulsa. I had you bad dream, bulong niya, at yumakap sa aking mga binti. Umiti ako ng mapait. Ako rin, anak. Araw-araw. Binuhat ko siya at ipinaupo sa aking kandungan. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay nagbigay ng panandali ang ginhawa sa nanlalamig kong puso. Anong ginagawa mo dito, Mama? It's cold. Nagpapahangin lang si Mama, sagot ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Nasilip niya ang cellphone na bahagyang nakausli sa bulsa ko. Dahil sa pagkausyoso ng isang bata, kinuha niya ito. Nakita niya ang litratong tinitingnan ko kanina. This is Papa, turo niya sa batang Norman. Tumango ako. And this is you, Mama. You have short hair. Umiti ako. Anak. Ang kanyang maliit na daliri ay lumipat sa ikatlong mukha sa litrato. Mama, sino po yung magandang girl sa gitna? Natigilan ako. Tinitigan ko ang nakangiting mukha ni Evie. Maganda. Masayahin. Puno ng buhay. Asya nag-isip ako ng isasagot. Isang kasinungalingan. Isang kalahating katotohanan. Ngunit pagod na akong magsinungaling. Tumingin ako sa mga mata ng anak ko, mga matang puro at walang alam sa kasalanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinili kong sabihin ang katotohanan. Siya si Ninang Evie mo, anak. Kumunot ang noo ni Maya. Ninang, bakit po hindi ko siya nakikita? Nasaan po siya? Ang tanong na iyon. Ang simpleng tanong ng isang bata ay parang punyal na tumusok sa pinakatatago kong sugat. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa langit, sa mga bituin na tahimik na nakamasid. At sa wakas, binitawan ko ang mga salitang matagal ko nang ikinulong. Meron kang ninang, anak, sabi ko, ang boses ko ay mahina at nanginginig. Pero nasaktan ko siya. Sobra. Tumingin sa akin si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi pa niya naiintindihan. Pero balang araw, maiintindihan niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa katahimikan ng gabi, sa harap ng aking anak, umamin ako. Hindi para sa kapatawaran dahil alam kong huli na para doon. Kundi para sa aking sarili. Isang pag-amin na kailangan kong bitawan para kahit paano ay makahinga. Nakuha ko ang pangarap ko. Nakuha ko ang lalaking mahal ko. Pero ang kapalit ay isang pagkakaibigan na hindi na maibabalik at isang kapayapaan na hindi ko na muling naramdaman. Ang bawat ngiti ko sa harap ng sal. Umingala ako sa langit na para bang doon ko matatagpuan ang mga mata ni Evie. Patawad, bulong ko sa hangin, hindi para marinig niya, kundi para marinig ng sarili ko. Ang buhay ay puno ng mga pagpili. Pinili ko ang daan na ito. At habang buhay kong dadalhin ang mga bakas ng mga taong nasagasaan ko sa aking paglakad.
Ang pag-ibig na mayroon ako ay totoo. Ang pamilya ko ay totoo. Ngunit ang sakit ng pagkawala ay totoo rin. At siguro, iyon ang parusa ko, ang mabuhay ng maligaya pero hindi kailanman buo. Ang magkaroon ng lahat pero laging may kulang. Ang kapatawaran hindi laging ibinibigay. Pero laging hinihiling. At sa bawat gabi, sa ilalim ng mga bituin, iyon ang aking tahimik na dasal. Isang hiling na kahit kailan ay hindi na matutupad. Sa lahat ng mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa masalimuot na paglalakbay ni Riza, Ivy at Norman. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat paghingang napigilan, at sa bawat luhang marahil ay pumatak kasabay ng mga tauhan sa kwentong ito. Ang inyong pagsama mula sa simula hanggang sa huli ang nagbigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi naging madali. May mga gabi na kasabay kong naramdaman ang bigat sa dibdib ni Riza, ang kanyang pagsisisi at kalituhan. May mga sandali na halos marinig ko ang tahimik na pagtangis ni Evie, ang sakit ng isang tiwalang nasira. Bilang manunulat, sinubukan kong isawsaw ang aking sarili sa kanilang mga damdamin, hindi para husgahan sila, kundi para unawain. Nais kong lumikha ng isang salamin na nagpapakita na tayong lahat ay may kakayahang magmahal ng lubos, at may kakayahan ding magkamali ng malaki. Kung mayroon mang isang bagay na nais kong iwan sa inyong mga puso, ito ay ang pagninilay-nilay sa ating mga pagpili. Ang kwentong ito ay isang paalala na bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may katumbas na bunga na kailangan nating harapin at panagutan. Ito rin ay tungkol sa pagpapatawad, ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa iba, at lalo na ang pagpapatawad sa ating sarili, na siyang pinakamahirap gawin. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapakita na ang pag-ibig ay hindi laging kwento ng happily ever after. Minsan, ito ay isang mapait na aral tungkol sa pagkawala, pagsisisi at pagtanggap. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong saloobin? Ano ang naramdaman ninyo para kay Riza? Para kay Evie? Para kay Norman? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga pananaw at damdamin ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring ibahagi ninyo ito sa iba upang ang mga aral at damdamin nito ay maabot din sila. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Kayo ang inspirasyon sa likod ng bawat kabanata. Hanggang sa susunod nating kwento.